ang maging asawa ni Lucas Sandoval. I thought I was the luckiest girl on earth. Siya ay bilyonaryo, maabilidad, isang Greek god, at ang nag-iisang tagapagmana ng multi-billionaire na lalaki. Kaya walang duda na si Lucas ay hinahabol ng mga kababaihan. Kaya para sa akin, isa siyang fairytale come true. Ngunit ako ay lubos na nagkamali dahil ang araw ng kasal namin ay ang araw kung saan nagsimula ang paghihirap ko. Mahal ko si Lucas, ngunit hindi niya ako mahal. Gusto kong maging akin siya ng buo. Paano ko gagawin yun kung namumuhi siya sa akin? Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Lucas! Oh my God, Lucas! Isang malakas na sigaw ang gumising sa binata. Dali-dali siyang bumangon sa kama at tumakbo patungo sa kanyang mga magulang. Ma, what happened? May gulo ba dito? Bakit kayo sumisigaw? Naalimpungatan siya, clueless sa mga nangyayari. Diyos ko, iho, look at yourself. Magbihis ka nga, ano ba? Hysterical na wika ng mommy niya. Tinignan niya ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na wala siyang suot na kahit ano. Kainis, get out of here. Utos niya sa mga magulang habang sinisimulang damputin isa-isa mga damit niya na nakakalat lang sa sahig. Singbilis ng kidlat ang ginawa niyang pagbibihis hanggang sa may napansin siya. Anong ibig sabihin nito? What are you doing here? Singhal niya sa nakita. Ngayon lang niya napansin. Nasa kama niya ang kababatang si Alexa. Tahimik lamang itong umiiyak. Nakatulukbong ito ng kumot dahil wala rin itong suot gaya niya. Parang lalo siyang naguluhan. Bakit nandito si Alexa at magkatabi sila sa pagtulog? Ma, what's happening here? Hindi ba't dapat kami ang magtanong sa iyo niyan? Ano ang nangyari? At bakit magkasama kayo ni Alexa? Matigas na tanong ng daddy niya. I don't know, but this is my room. Saka ko naiisipin ko bakit napunta dito ang babaeng yan. Dahil wala talaga akong maalala. Pero kayo ni mommy, bakit nandirito kayo? At basta nalang papasok ng kwarto ko nang wala man lang paalam. We wanted to surprise you. Ang tagal mo nang hindi umuwi sa Maynila. Hindi namin alam na kami palang masosorpresa. Alexa, anak, magbihis ka muna. Ikaw, Lucas, sumunod ka sa amin ng daddy mo. Mag-usap-usap tayo. Believe me, hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit kami magkatabi at pareho pa kaming walang saplot. Wala talaga akong matandaan. Ang huling naalala ko lang, nag-inuman kami ni Vincent. Puro kami boys. Tapos nakita namin si Alexa sa kabilang table, kasama ng mga kaibigan niya. Tinawag sila ng kuya niya, so nakijoin sila sa amin. Tapos nun wala na akong maalala. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating sa kwarto ko. Lasing ka siguro dahil sa alak. Kaya pati yung nangyari sa inyo ni Alexa ay hindi mo maalala. Dad, alam mong hindi ako malakas uminom. Moderate drinker lang ako. And I'm not sure kung may nangyari nga sa amin ni Alexa. Ako nga, Lucas, ay tantanan mo sa amnesia effect mo na yan, ha? Natural, may namagitan sa inyong dalawa. Hindi pa ba obvious na pareho kayong walang suot at magkatabi pa sa kama? Ano, trip nyo lang matulog ng ganon dahil sa kalasingan? Okay, fine. Nalasing ako. Granting na may nangyari sa amin. So what now? Mag-move on na tayo, mommy. It's not a big deal after all. Anong move on? Lucas, pinakialaman mo si Alexa. Hindi siya kung sino-sinong babae lang. Best friend ko ang nanay niya at best friend ng daddy mo ang tatay niya. Mga ninang at ninong mo. Nakakahiya sa kanila. So, anong gusto niyong gawin ko? Nangyari na, tapos na. May magagawa pa ba tayo? At hindi naman nila malalaman kung hindi niyo sasabihin. Daddy's girl si Alexa. For sure, ikukwento niya lahat ng nangyari kay kumpadre. You should marry her. What? Why should I marry her? She's not even my girlfriend. Yun na nga eh. Hindi mo girlfriend pero kinuha mo. Ano tong naririnig ko? May ginawa na naman bang kalokohan itong si Lucas? I can't believe this. Lolo, pati ba naman kayo nandito?
Ano to, reunion? Napadaan lang ako. Sabi ng guard na nandito ang mommy mo, kaya tumuloy na ako. At bawal na ba ngayon ang dalawin kayo? Going back, huwag mong ibahin ang usapan, Lucas. I know you. Mahilig ka talagang maglaro ng mga babae. But I never thought na pati si Alexa'y tataluhin mo. I agree with your dad. Marry her. At wala kang magagawa kundi sundin kami. Lo, walang pagmamahal sa amin ni Alexa. At kung may nangyari man sa amin, madali nang kalimutan yon. It's just a casual encounter. Isang gabing pagkalimot. It was just a mistake. Huwag naman kayong masyadong seryoso. Kalokohan. Lahat man ang na-encounter mo ay ganyan ang mindset mo. Paano kung mabuntis mo siya? Okay, ganito. I'll make a compromise. Kung nabuntis ko nga siya, then I will marry her. If not, then let's move on. Walang kasalang magaganap. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan ang naging pananaw mo sa isang sagradong bagay. Parang wala lang sa'yo mga babae. Paulit-ulit mo lamang itong ginagawa. It becomes your normal routine. Cycle mo na nga yata. Kaya naman pala, dahil ang prinsipyo mo, mag-enjoy lang, basta wag makakabuntis. Why son, napakaganda ng pagpapalaki sa iyo ng iyong mga magulang. Lumaki ka sa isang maayos at konserbatibong pamilya. Saan kami nagkulang sa iyo, Lucas? Lolo, wala kayong problema. Ako ang may problema. But I'm sorry, I can't give what you want. I said marry her. What if ayoko? Tatanggalan kita ng mana. Lo, try me. You better choose. Marry her or have nothing. Seryoso na saad ni Don Ismael. Alexa, bakit ba ang tagal niyong mag-ayusan? Huwag niyong paghihintayin ng matagal yung groom. Napaka-mainipin nun. Baka mag-walk out. Bilisan mo. I'm here. Mom, do I look beautiful? Of course, Iha. Mana ka sa akin kaya maganda ka. Ngayon ka pa ba nagduda? Iba kasi ngayon, kasal ko tapos yung groom ko sobrang gwapo. Ayoko maging alangan sa kanya. Alexa, you're always beautiful, baby. Bigla siyang niyakap ng daddy niya. Dad, maluha-luha siya habang kaharap ang ama. Pero kung napigilan niyang maging emosyonal dahil masisira ang makeup niya, kabaliktaran nito ng daddy niya na nagpupunas na ng luha. Nathan, ano ka ba? Ikakasal na ang anak mo. Sigurado ka ba nakakayanin mo mamaya kapag kinuha na siya ni Lucas? Ngayon pa lang parang ayaw mo na siyang pakawalan. Sweetheart, hindi ko lang mapigilan. Ikakasal na kasi ang dalaga natin. Parang kailan lang ay baby ko pa siya. Kung sa bagay, ako rin naman. Ganoon siguro talaga. Tayo mga magulang ay forever na bata sila sa paningin natin. Pero alam mo, bukod pa dun, natatakot ako sa kahihinat na ng kasal na ito. Kilala nating lahat si Lucas, babaero at hindi marunong magseryoso. Hindi ko alam kung tama ang desisyon ko na sumang-ayon sa gusto ng Don Ismael. Nathan, napag-usapan na natin to. Hindi naman siguro sisirain ni Lucas ang relasyon natin sa pamilya nila. Hindi natin masabi paano kung saktan niya ang anak natin. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, Alexa, sa kanya ka pa na in love. Si Lucas, pinalaki na't lahat-lahat ng dating pastor, pero dugo pa rin ni Ricardo ang nananalaytay sa pagkatao niya. Nathan, ano ka ba? Bakit pati yung wala nang si Ricardo sinasali mo pa rito? Sorry, yun naman kasi ang totoo. Namana niya ang pagiging babaero niya ng totoong tatay niya. Malay mo rin, ikaw naman. Hinusgahan mo kaagad. Bakit si Ricardo? Napatino siya ni Danica, hindi ba? Sana nga, sweetheart. Anak, magtanong ka na ngayon pa lang sa tita Danica mo kung paano niya napatino yung tatay ni Lucas sa pagiging babaero. Don't worry too much, Dad. Ginusto ko to. Ako ang humingi nito kay Lolo, kaya paninindigan ko. Mahal na mahal ko si Lucas. Nakahanda akong harapin ang lahat para tumagal ang pagsasama namin. Kaya ko to, remember? Mana ako kay Mommy na palaban. Sinabi mo pa, pati pagiging pasaway ko'y kuhang-kuha mo. Mommy, tama na nga. Nakakahiya kina Lolo kapag na-late tayo. Excited na ako. I can't wait to be his bride. Alexa's point of view. Matagal na akong may pagtingin kay Lucas. Mga bata pa lang kami. Family friend namin sila at halos sabay na kaming lumaki. Maganda naman ako pero hindi niya ako makita bilang isang babaeng mamahalin.
Siguro dahil kinalikihan na namin ang isa't isa, kaya sawa na siya sa akin. At isa pa, parang halos lahat ng babae nagkakandara pa sa kanya. Kaya nang malaman ko na hinahanapan siya ng lolo niya ng mapapangasawa, without a second thought, I volunteered myself na ako na lang. Pinilit ko talaga ang lolo niya dahil alam ko na minutes lang kapag lumabas ang balita, mawawala na ako ng chance na mapa sa akin si Lucas. Ladies will throw themselves to him, kahit pa siguro walang kayamanan na pag-uusapan. Siya yung tipo ng lalaki na pwedeng pag-awayan ng mga babaeng matagal nang magkakaibigan. Because more than a handsome face, he is worth $1 billion. Yes, Lucas is a billionaire. Flashback. Lolo, hinahanap mo raw kami. Tanong ni Diego. Oo, at alam kong matutulungan niyo ko. At your service, Lolo. Wika ni Kuya Vincent. I want you to help me to find a suitable wife for my grandson. What? He's becoming hopeless. Habang tumatagal, nagiging babaero siya. Napakabilis magpalit ng girlfriend at sa dami nun, wala pa akong nakita na seryoso niya ni isa. Sayang, Lolo. Sana kung babae lang ako, baka pwede kami ni Lucas. Tumigil ka nga, Diego. Sayang ka talaga dahil ang gwapo mong bading. Sita ni Lolo kay Diego. Lolo, alam na ba to ni Lucas? No, wala siyang alam sa mga plano ko. Let's find a wife for him as soon as possible. I'm afraid, baka hindi ko na makita ang apo ko sa tuhod kapag hinintay ko pa si Lucas. He's not into marriage and commitment. Paglalaro lang ang habol niya, kaya paano ako magkakaapo? Pero Lolo, bata pa naman si Lucas. Nag-enjoy pa siya. Bakit ba kayo nagmamadali? Let me tell you a secret. Sa atin lang ito, please. At huwag sanang makarating sa apo ko. I was diagnosed with a prostate cancer. 1 year. Pinakamatagal ko na ang 1 taon. Lolo, don't be sad, kids. Matanda na rin naman ako. Mahaba na ang inilagi ko sa mundo. At isa pa, matagal na akong hinihintay ng asawa ko sa itaas. Baka nalulungkot na yon. Stop it. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Vincent, iho, I am not afraid to die. Mas takot ako sa kahihinat na ng best friend mo. Please, do me a favor. Hanapan niyo siya ng babaeng magpapatino sa kanya. Gusto kong bago ako mawala, ay makita kong maayos ang buhay niya. Sa kanya at sa magiging pamilya niya mapupunta ang lahat ng pag-aari at kayamanan ko. Lolo, ako na lang. Alexa, bakit pa tayo maghahanap ng iba? Nandito naman ako. Lolo, ayaw mo ba sa akin? Hindi sa ganun, iha. Alam mo naman kung gaano kakalapit sa pamilya namin. Pero sigurado ka ba sa gagawin mong desisyon? Magkaibigan kayo ni Lucas at kilala mo ang apo ko. Gusto kita, Alexa. You're more than qualified for my grandson at napamahal ka na sa akin. Hindi ko gugustuhin makitang nasasaktan ka ng dahil kay Lucas. Mahal ko po si Lucas, Lolo. Matagal na. Amin ang dalaga. Pero Alexa. Kuya Vincent, Diego, pakiusap. Desisyon ko to. Lolo, please. Hayaan mo ako makasal kami ni Lucas. Tutulungan ko siyang magbago. Magsisimula kami. I will not give up and fight for him hanggang matutunan niya akong mahalin. Seryoso na wika ni Alexa. Nagkatingin na naman sina Lolo, Diego at Vincent. Ngunit sa huli ibinigay sa akin ni Lolo ang basbas niya. Kinausap niya sina Mommy at Daddy, ang mga magulang ni Lucas, pati sina Tito Rigor at Tita Dory. Napapayag namin sila nang malaman nila ang kalagayan ng Don. Mahal naming lahat si Lolo, kaya magkakasabwat kaming lahat sa plano hanggang sa maisakatuparan namin ito. Ang gabing magkasama kami ni Lucas sa iisang kwarto. Ngayong nasa kamay ko na ang lahat ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para tuluyang mahulog ang loob sa akin ni Lucas. At gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako at tanggapin bilang asawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Kinakabahan si Alexa habang dahan-dahan na inaangat ni Lucas ang belo na tumatabing sa kanyang muka. Hindi siya halos makahinga sa excitement. Hahalikan na siya ng kanyang asawa. Nakatitig ito sa labi niya
habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang bewang. At nang tuluyang maglapat ang mga labi nila, napapikit siya upang damhin ang mga halik nito sa kanya. Ang simpleng kiss the bride na dapat ay banayag at smack lang ay naging malalim. Ayaw siyang pakawalan nito. Buong puso niyang tinugon ang halik ng kanyang asawa. Nagtatawa na naman na mga bisita dahil tumatagal sila sa ganoong tagpo. Tila nakalimutan na nasa loob pa sila ng simbahan at kaharap si Father. Bigla naman siyang nahimasmasan. Siya na ang kusang bumitaw kay Lucas. Pulang-pula siya. Nahiya siya bigla sa mga tao. Bakit ba kasi ang bilis niyang madala sa halik na iginawad ni Lucas? Na-carried away siya ng husto. Halatang halata tuloy na excited na siyang magkasama silang dalawa. Sorry, Father. Nasambit niya. Samantalang si Lucas naman ay parang wala lang nangyari. Ngingiti-ngiti lang ito nang maghiwalay sila. Masayang-masaya si Alexa sa araw na ito. Nag-uumapaw sa galak ang puso niya dahil napasa kanya na ang lalaking matagal niya nang gusto. Finally, she's now officially Mrs. Lucas Sandoval. Lingid sa kanyang kaalaman na ito na rin ang simula ng matinding kalbaryo niya sa buhay. Pagkatapos ng selebrasyon, kasama ng mga pamilya, kaibigan at mga kasama sa negosyo, ay umuwi na sila ni Lucas. Nang makarating sa bago nilang tirahan, ay bumaba na siya. She was waiting for his next move. Bagong kasal sila, kaya umasa siya, nakakargahin siya nito papasok ng bahay. Pero nasurpresa siya. Nauna siya sa paglalakad hanggang sa makapasok ng tuluyan sa gate. Naiwan siyang nakatulala, ni hindi man lang siya inalalayan, papasok o tinawag man lang. Sundan mo na siya. Masyado ka kasing babad sa Korean novela na modern fairy tale, kaya hindi mo na alam ang realidad. Hindi ganong klase ang asawa mo. Yun ang sigaw ng isipan niya. Pumasok na siya ng gate, pero nahiya siya sa driver niya. Ito pang nag-angat ng gown niya na pagkahaba-haba mula sa likuran. Inalalayan siya nito hanggang sa makapasok. Pagpasok niya ay wala na ang asawa niya roon. Nakaramdam siya ng inis. It was so ungentleman for a newlywed. What took you so long? Go inside the shower room. Bungad sa kanya ni Lucas pag-akyat ng kwarto. Iniwan mo kaya ako? Gusto sana niyang sabihin, ngunit hindi niya sinabi. Titiisin niya ito. Dahil from the very start, alam niyang masungit ang taong pinakasalan niya. But wait, take this. May binigay sa kanya na maliit na bagay, at iyon ay pills. At hindi siya manhid para hindi maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Ano bang tingin sa akin ng lalaking to? Isa lang sa mga babae niya? Sa hindi malamang kadahilanan, lumabas muli siya ng kwarto. Hinayaan na lamang niya ito. Baka mainis lamang ito kapag nagtanong siya ulit. So instead of arguing with him, sinunod na lang niya. At nang gabing iyon ay may nangyari sa kanila. Ibinigay niya kay Lucas ang iniingatan niya. Ngunit hindi inaasahan ni Lucas ang natuklasan nito. Buo ka pa? It means walang nangyari sa atin ng gabing yun. Hindi niya alam ang isasagot niya kay Lucas ng sandaling iyon. At nahalata ni Lucas na naguguluhan siya. Ilang sandali pa ang nagdaan ay hindi na ito nagtanong pa sa kanya. Tahimik itong nahiga patalikod na tila malalim ang iniisip. Ano ang gagawin ni Alexa para ibigan siya ng kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.